Ito Yan. defense attorney ni Sarah. Si Okay, okay. Oo. ano tong, Oo. hindi ko maintindihan yung scarf niya na ganyan. Like, what's going on there? Marami ka namang hindi maintindihan sa kanya eh. Hmm. Marami ka naman talaga hindi Nabayan mo ba maintindihan. sa mga interviews Parang recently? yung parang yung press ko ni Sarah kanina, hindi ko rin masyado maintindihan eh. Exactly. No? Going back Inulit to, ko pa, inulit ko pa twice eh. wait lang, Ang yung kay naiintindihan ko lang Sarah, eh, God save the Philippines. No, yun ang ang, naiintindihan ko. oh, At ang saka yung panghuli niya statement na parang ang bait parang niya, Sir Ronald. hindi, the medium is the message. Ang kanyang medium is the conduct. Na chill lang siya. 'Di ba? Yung kanyang message is that hindi siya concerned about impeachment. Wala Oo, siyang wala siyang plano mag-resign for correct. now, no? Yung kwan lang siya at yung kanyang huling statement ay mas mahirap pang hiwalayan ng iyong boyfriend at saka girlfriend kaysa mas ma-impeach. So, medyo Wait, wait, tinitrivialize niya, no? wait, wait, Sir Ronald, wait, Oo. wait, wait, Oo. wait, wait, wait. Sa kanya galing yan, ha? Sa akin galing yan, ha? Wait. Sir Ronald, let's be honest. Let's be clear, ha? Oh, May warning oh, shot na sa oh. atin. Bawal mag-criticize kay Sarah kasi toxic masculinity. Dinagdagan mo pa ng sa pag... Eh, kino-quote ko lang naman siya. Hindi yun banat. I was just quoting her. Yan ba, not No? Sir I Ronald? was just hindi Nak banat yun. I was just quoting her. Oh, kinakabahan hindi ako. ko na sasabihin yung banat. Sasabihin ko sana, babanatan ko sana na trivializing impeachment. Oo. Pero hindi ko na sasabihin yun. Hindi Sasabihin. natin sasabihin. No? Kaya linawin natin, kino-quote ko lang yung sinabi niya Oo. na mas mahirap pa Maiwan iwanan ng ng jowa. boyfriend or girlfriend. Or Yun. girlfriend. Hindi. Or girlfriend. Yeah. Boyfriend or Girlfriend. girlfriend, no? In-specify niya. Fairness, Ah, non-binary, kesa non-binary. ma-impeach. Totoo ba yan, Sir Ronald? Parang ayoko Kesa ma-impeach. maniwala. Sa sa inyong buhay, Sir Ay, Ronald, pala, hindi ko na pa pinanood. Ako, pinanood ko pinapanood ko yung twice, part na no? yan. Meron Pinanood pa nga ko siyang twice. sinabi na yung mga VP Lenny Oo. supporters ay nag-ano rin pumalakpak sa kanya. Oo. Meron pa siyang ganun, di ba? May mga hanas pa siya na Oo. may sympathy daw Oo, yung yan. mga pro Lenny sa kanya. Pero Sir Ronald, tanong kita, Oo. totoo ba yung Ayaw pa nga sinabi? niyang kwan eh. Ang sabi pa nga niya, ang paliwanag pa nga niya, ang agreement niya sa staff niya, walang open forum. Babasahin lang niya yung short statement, tapos na. So, pinapakita niya. No? Pero may nagsabi sa atin, the night before, mas mahaba yung statement. Mas marami siyang mga banat. Correct, Two correct, pages yun eh. correct, Kaso correct. parang nakumbinsi siya, wag na lang, paiksi na lang. Less talk, less mistake. Let's Parang talk, let's ganon. smile lang, smile. Ayan na si Senador. Malapit ka na pwede umalis, Sir Mm. Ronald. Pero wait lang, may mga kunti tayong mga pang Senador. No, kasi Sir Ronald, tanungin natin ito si Mark. Ano rin eh. Sir Ronald, totoo ba yan na mas mahirap na maiwanan ka ng jowa kaysa ma-impeach ka sa opisina? Sir Ronald, from your own limited experience of office yung limited, yung isa hindi ka masabi limited. Ang Unlimited. hirap eh. Ang hirap sagutin dahil hindi pa ako nai-impeach eh. Pero No? yung mawalan ka ng Oh. puwersa, like, anong pipili mo, Hmm. Sir Ronald? No love life or no political power? Kasi sabi nga ni Kissinger, di ba, the greatest aphrodisiac is power. Di ba, sabi ni Kissinger, di ba, in his Germanic accent, power Oh, is the greatest aphrodisiac. Yun. Ano bang mo, Sir Ronald? mas gusto ko lang ma-impeach. Hmm. Parang gets ko na yung sagot mo dyan. Tanong natin si Sir Mark, Parang Senador! Hindi mo mas mahirap maging heartbroken eh. No? Mahirap maging Mas hard. mahirap maging Hello, ta. Hello, Oh, Senador, happy Senador. fiesta sa Pateros. Ayun, sorry, Ayan nandito ako. tayo Nakifiesta nagpipiesta tayo tayo. sa kami ano na eh. namin Kami, ang pag-usapan, nag-uugot pa Mark. kami. Oo. Nag-uugot pa kami. Sir Mark, sabi nga ni Yes. Tara, mas masakit yung iwanan ka ng jowa kaysa ma-impeach sa Office of Vice President. From your own limited experience of, ay wala ka palang experience sa government, pero I'm sure marami kang experience sa love life. anong, anong take mo dyan sa ugot ni Sarah? O kaya, Posible naman. Mahirap naman kasi talaga yung heartbreak. Mas masakit yung heartbreak kaysa sa impeachment, pero mas masakit yung conviction
kesa sa heartbreak. Yun. Tapos yung conviction, Iba tapos yun. Yun ang iwanan ka, masakit, yung Iba yun, ah. conviction. tapos Yun, iwanan ka ng oo. jowa mo nung nag-convict ka Paano? na. Oo. Yung perpetual disqualification, yun ang masakit. Tanungin natin yung Oo. mga na-perpetual disqualification, ano Oo. mas masakit? Yung heartbroken o perpetual? Pero Mark, para magkaroon ng conviction, kausapin mo muna si Senate President Chis Escudero. Kumbinsihin mo muna siya, Sir no? Mark, confused ako. I-convene yung Senate. Ano yung term? Herewith? Ano yung term doon sa sa Constitution na kailangan mabilis? With o Forthwith, ayun, forthwith? yun. Ano ba yun? Forthwith? Nakalagay Oh. naman pala kailangan Oh. without delay eh. Oo, immediate dapat action yan. Mm. Mark, sa pagkaalam mo, kasi ikaw marami kang hinandle na celebrities, pag nag-microblading ka ng eyebrows, every 6 months, every 3 months? Nagkakagulo kami dito sa comment section kung ano yung maintenance routine mo dito sa microblading. Ano ba? Kasi naman daw, baka kailangan talaga niya kasi forthwith, 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 Oh, di immediate. ang hirap in defense of Senate President Cheese. Kasi syempre yung misis mo parating nasa Paris, nasa Fashion Week. Kung hindi ka makasabay, 'di ba? Baka Ano? syempre Pares? kailangan Pares ni Diwata or diwata. si Yan Diwata nasa Paris. Nasa nasa New Paris. York, puro mga Fashion Week, mga ganun eh. Kung hindi ka sasabay, baka makahanap ng iba. So Wag, kailangan Park, wag tayong ganyan. Wag na magagalit na si Cheese. Kanina pa natin binubuli. Donald, kailangan ba natin bulihin ang Senado? Oh. Sinong mga kailangan natin bulihin? Anong pwede natin gawin para mabuli itong mga senador Hindi na, dahil nabuli na sila ni Digong eh. Exactly. So we should bully them from the other side. Hindi kaya para Oh. balantay. Is, Well, is, kung hindi sila magse-session, mag-special session at hihintayin nila yung June 2, ibubuli talaga natin sila. At hindi lang tayo. Hindi lang tayo. Tingin ko yung buong populasyon ng Pilipinas ay i-call out sila at babanatan sila at ililista sila. No? Hindi sila kakalimutan. No? Na lalo na yung mga namamangka sa dalawang ilog na ayaw magkaroon ng trial buti nga, para dalawang lang eh. para hindi sila hindi sila ma-identify sa isa o dalawang grupo. So, tingin ko ay ipapaalala natin yan paulit-ulit. Gagawin natin daily yung ating mga podcast para ipaalala sa tao. Oo. No? Ano yung Daily kanilang natin microblading. hindi Oo. ginagawa. No? Ano yung kanilang hindi paggawa ng kanilang constitutional mandate. No? Oh. Last before alis ka Sir Ronald kasi I know kailangan magpahinga. Mark, senyor, kamusta? Kumusta sa yung hearing ng mga Oo. vloggers na walang dumating? Si Malu lang yata. Magkatabi kami ni Ma'am Malu buong araw. Oo, close na nga kami kasi isipin mo mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. Kami yung seatmate doon sa hearing. Ay, Yeah? magka-develop. Hindi naman daw siya Hindi naman daw siya DDS vlogger. Independent daw Hindi siya. hindi daw. Professional journalist daw Hindi, yung pero isa. tignan mo, hindi siya sumama, di ba? In fairness to her. Hindi sumama doon sa Hindi sumama doon sa Supreme Court na nagano. Ang nakakagulat, hindi ko kasi inaasahan kasi walang DDS na dumating doon sa mga nag-Supreme Court. Yung kasama ko, biglang inano ni Marcoleta. Papakontempt. Biglang kinall out. Oo, Contempt. si Labon. Enzo. No? Si Enzo. Si Enzo, oo. Nagulat Si Enzo na Marcoleta. Oo, napaisip ako bigla. Teka, nasiraan ko ba si Marcoleta dati? Inaalala ko. Kasi baka biglang ako isunod. Kung meron ako nasabi before laban sa kanya na hindi siya natutuwa. Pero pag-check ko, wala nga. Parang hindi ko natatapik masyado si Marcoleta. Pero yun nga, gulat kami talaga. Sinabi ni Marcoleta Mark. Why were you invited to begin with? Ika naman TTS vlogger. Ano ka doon? Parang referee? Ano bang role mo dyan? Hindi ko na-gets. Hindi ako kasama din sa listahan na 40 eh.
last minute na akong ano nga parang surprise entry. Ano ka Parang doon? ganon. Hindi ko din alam kung ano. Hindi ko alam sino gumawa ng Destination listahan. mo. Hindi ko alam ba't ako nahabol. Pero ano actually maganda maganda din nakasama kasi Siyempre, yung free dinidinig airtime. ng TRICOM is regulation sa industriya ko eh. So, 'di ba, might as well Tama, tama. sa industriya natin, might as Tama. well yung boses ko marinig. Kasi hindi din naman ako payag sa ano Wait, sa wait, Sir Mark, linawin natin, hindi po troll farm ang industriya natin, ha? Kasi oh, alam ko, ibang industriya yung tinitignan. Hindi vlogging, troll farm. vlogging. Oo. Oh, Pero yung regulation misinformation. will affect everyone eh. 'Di ba? So ang sinasabi ko, dapat hiwalay. Hiwalay yung gagawa. Kumbaga, pwedeng i-ban yung mga troll farms, pwedeng gumawa ng separate na regulation for AI. Kasi AI pa lang masalimuot na eh. Dapat sinisimulan ng pag-usapan ng Kongreso at ng Senado kung anong gagawin natin sa AI. Ngayon pa lang maaga. Kasama na sa mga At fake saka news Mark, na AI. Saka Mark, ang troll farms kasi is a thing of the past eh. Ngayon kasi ang troll farm pwedeng isang tao Oto, na lang eh. oto Na na. Oo. nakapatakbo ng isang AI. Pwede na kasing AI Iyon. ang troll farms eh. No, kaya hindi na Iyon. kinakailangan yung maraming tao, maraming cellphones, no? Medyo advanced na rin ang kwan ngayon, trolling. Ano, So advanced. isang tama. Isang regulation na lang para sa AI, isang batas na lang na pag-usapan na hiwalay doon sa fake news. And ito nga, after nung impeachment, ang daming lumabas ng mga fake news. Like, for example, yung I want to give this example lang, yung kay Congressman Lordan Suan ng Cagayan de Oro, Hmm. merong nag-viral na Nakita Facebook ko yun. page Hmm. pretending to be him na Mhm. sinasabi na sa kadistrito ko, I voted for Sara, impeachment, pero ayuda is coming. And 100,000 reacts. Talagang nag-viral yung post. Akala talaga nung tao, merong congressman na nagsabi nun. Mhm. Diba? So merong problema talaga. May May problema problema talaga. talaga At sa saka fake andun news. din si Meron ano, talagang di ba? kailangan gawing accountable. Andiyan naman si Yusek Jeff, di ba? Yung kaibigan natin sa DICT. Talagang pinakita na sa akin when I interviewed him how easy it is to make deep fake and all of that. Kaya Sir Oh. Ronald, ingat ka. Baka yung mga ano natin, yung mga past, ano mo, love. I'm not that important eh. I'm not that important. Sir Mark, tanong ko lang ha, 'di ba may show cause order yung ibang yung ibang vloggers, tapos ang dami nilang Yes. yung isang hanas niya, kawawa naman daw yung mga kapatid niya. Parang hindi ko na-guess. Parang ano yun, parang livelihood niya mag-troll farm, baka mawala sila. Tapos yung isa naman, nagpakita pa niya ng kanyang CV at yung complexity theory PhD program in some charot university in China. Ano sabi niya doon sa may pinost siya, wala na pala silang account no, natanggal na yung Facebook nila no. Yung mga ibang Oo, natanggal ngayong vlogger. Hindi araw. ko nakapalikan Meron daw nakalagay. I ewan ko couldn't kung attend na-deactivate o because I have a natanggal. fellowship here in Beijing. I'm looking at the complexity theory interaction of quantum mechanics and no Lao's theory and Buddhism and like Belt and Road. Sabi ko, anong sabog yun university na ganyan na PhD dissertation program last time I checked. But anyway, nag-flex-flex Bumilib ka. Bumilib ka. pero Bumilib ka. wala na siyang, PR, bumilib ka. nabilib ako sa grammar Parang niya. bumilib ka eh. Parang Oo. nabilib ako sa grammar niya. Parang na-impress ka, PR eh. Nakasya Oh. niya na isang paragraph. Yung kanyang Baudrillard. Pero sa totoo lang, yung ginawang hearing ng Kongreso, long overdue. Sa totoo lang. Ngayon lang nila ginagawa. Dapat matagal na nilang ginagawa. Hindi sila ganun hindi sila ganun ka-aware na ganun kagrabe yung Lalo na yung mga congressman na hindi masyadong nagso-social media, na wala silang Si idea na Abante. ganun na pala kagrabe. Uy, si Dapat Abante bumoto pala din ginawa naman. yan para Mark, si Abante ba umatras or bumoto? Or e-signature lang daw, sabi ni Sir Ronald. he voted. Sabi ni Cheese, Oo. hindi ako totoo yan. Sa Manila, si Maceda lang yung hindi. May sabihin lang ako, Richard, sa mga Go, pumirma. please. Nakita nyo yung bagong batch ng pumirma kanina? Yung 25. Hindi. Hmm. Ano? So ang key name doon sa 25 na may mga bagong pumirma, ang isa doon is yung Tanchay ng Sagip Party List. Na kasama ni Marcoleta.
Yes. Nakasama ni Marcoleta. Oo, so yun ang in discuss, what does that mean? Kasi yung sagip, alam naman natin, INC yung nagpapanalo diyan. Nakadalawang seats pala Mm. sila. If the other one voted for impeachment, so medyo nagwa-warm up ba yung ano sa idea ng Wait, impeachment wait lang. or So Mark, nakita ko yung vlog mo. Yung vlog mo was sinong hindi bumoto. Parang si Joy Salceda lang nakita kong natira na hindi Si bumoto. Camille Villar, marami. 80 plus Deputy yung hindi Speaker. bumoto. Less 25, so mga 60 na lang. Si Tama din naman yung Rufus. punto na ano, na if you are a senatoriable, might as well, wag ka nang pumasok kasi nga, baka nga Nag-admin mag-overlap. ka pa. Nag-admin ka pa. Oo. Hindi kasi Sabi may ni Sir chance na Ronald, manalo nga having eh. been taken 82 eh. Nag-admin ka, you're taking advantage of admin benefits and then biglang magaganyan ka, you won't even vote. Ano ba yan? Hindi, pero yung punto nila Erwin Tulfo nila ano, medyo para sa akin parang medyo plausible kasi aabot ng July yung impeachment eh. And by that time, senador ka na. So isa ka sa pumirma, tapos ikaw din yung magja-judge. Hindi ba Pero, parang ano 'yon? pero kahit kasi, Juan, ang excuse mo kasi dyan, nanalo ka nung kwan lang nung election lang eh. So, yung botohan ngayon na congressman ka. So, it doesn't follow. Hindi mo pwedeng gamitin yung ganung klaseng Parang, ano ba presumption. yung Elrich School Kahit of mataas ka. Constitutional Analysis? Oo. So ang Elrich. napansin ko, Richard, ang mga hindi pumirma, yung mga una yon, yung 5 senatoriable, Bosita, Wilbert Lee, Eric Martinez, Camille Villar, Erwin Tulfo. Tapos yung mga kamag-anak ng mga senador hindi din bumoto. Si Brother Eddie hindi pumirma. Yung tatlong Revilla, ang dami nila. Yung sila Lani hindi pumirma lahat. Yung kapatid ni Loren Legarda hindi pumirma. Yung tatay ni Zubiri, I believe hindi din pumirma. So kapag meron silang kamag-anak sa Senado, parang hindi din pumirma yung mga even though kaalyado itong mga to. So yun ang Charot lang nila yan. Parang excuse lang nila to say, oh, kunyari plausible deniability. I mean, you have Amy shamelessly saying, I will fight tooth and nail to the end of the world para hindi papasa itong kay Sara. You have Robin Hood Padilla openly saying, so, baka Elrich School of ano lang yan, charot lang yan. Sir Ronald, what do you think should be done? Kailangan ba magkakaroon ng listahan ng mga yung mga hindi bumoto? Should this be an election issue? Like sa Yes. debate, tanungin point blank. Yes. It should be. It should be. Dahil yung kanilang mga paliwanag, tingin ko, cannot hold water eh. Yung mga paliwanag ng mga hindi pumirma. No, na, kamag-anak ako, kaya namang ipaliwanag yun eh. Hindi naman ibig sabihin dahil kamag-anak ka, yung boto mo will pareho na. compromise yung kamag-anak, no? Hindi naman, parang, yun medyo stretching it a bit. No? Medyo Tingin ko, palusot. mas ang pinoprotektahan nila ay kung sino man yung nililigawan ng kanilang kamag-anak na senador na suportahan siya sa eleksyon na parating, ay mas yun yung kanilang ginagwardyahan. It has nothing to do with the trial. It has nothing to do with the conflict of interest. It has more to do doon sa hindi magalit. Halimbawa, yung mga DDS, yung mga iglesia, kung sakaling bumoto sila for impeachment, no? Mas yun yung kanilang pinoprotektahan. Let us call a spade, no? Tatanda na natin pag bububulahin pa tayo, di ba? Yung Since bata pa naman yun ako, naman, Sir Ronald, since bata pa ako, pwede ko tanungin si candidate number 27, Mark Gamboa. Ano po ang take nyo dito sa laban kay Sara Duterte in 30 seconds? Ano po yung sagot nyo? Ano ang take ko dito? 30 seconds. I have to be unbiased kasi I would need to look at the facts. Kasi if by some small chance that I get elected to the Senate, I would need to be unbiased judge, look at the evidence and pero sa akin nga yung bank account talaga, pag yun ang lumabas, doon pa lang salin patay na eh. Tapos yung threaten pa, medyo ang hirap ding lututan yun. So, hindi ko maisip kung anong gagawin nila Sara dyan. Okay, your 30 seconds is over, candidate number 27. Thank you very much for that malasado answer. Hopeless case ka rin pala. Hindi na kita puputuhin. Parang yung sagot mo, parang Jimmy Bondok eh.
medyo malagay mo ang sagot mo. Sir Ronald, anong take mo bilang judge sa debate? Were you satisfied with that answer, Sir Ronald? Pwede na. Boboto ko na. Boboto ko na. Bumawi naman sa dulo eh. Sabi ko Oo. naman, hindi ko maisip kung anong Sure, pwede gawin Mark. nila Sarah para Boboto ko na. Oh, bumawi naman doon Hindi sa ako akin. sure. Mark, ba't parang hindi ako convinced masyado sa sagot mo? Parang biglang kinabahan ako pag parang kayo ni Camille Villar, medyo kabado ako sa inyong dalawang millennial. First bagong boses. millennial senatorial bubbles. Okay. But, Sir Ronald, if you need to go ahead, please go ahead. If you don't want to go ahead, please stay with Okay na us. muna bahala ha. Papahinga lang ako. Sir Ronald, magpahinga ka na. Kami May talk pa ako bukas ng umaga please, sa please. National Council eh. May National Council kami bukas eh. So I have to give Sir, you wanna say a few words before you leave in terms of what are the things you have to look forward to? May mga parating ba ng mga rallies and malapit na elections? Are there something? I'm sure dadami yung mga rally dito sa Senado, no? Dahil do sa kanilang mga hugot, do sa kanilang mga paliwanag na medyo bulok, no? Yung kanilang style bulok. Tingin ko dadami yan. Kung hindi nila babaguhin yung kanilang posisyon, no? Kaya nga inuulit ko, mahahatulan sila. Not only as leaders of the Senate, not only as individual senators, but as an institution. No? Kaya But Sir Ron, you're kailangan also saying something else, diba? Yung sinabi mo na bakit parang yung Senado hindi masyadong kine-question yung kanilang budget. Yung issue ng pork barrel, mga ganun. Kasi parang purong tambalas-los yung attack, diba? What about the Senate? Ang laki din ng budget nila, diba? Medyo unfair na hindi kine-question yung Senate. well, dapat ilabas din yung naging role nila dyan dahil napakalaking issue ng budget na yan. Bagamat iba pa yung issue ng mga Duterte, crimes against humanity, massive corruption, betrayal of national sovereignty, no, etc. Pero yung impunity dyan sa ating budget, yung corruption sa ating political system ay hindi naman natin kinakalimutan. No, at isang flank diyan ay yung Senado, no? Kailangan magpaliwanag din sila. Dahil yung BICAM, kalahati sila niyan eh. Yung BICAM na yan, no? Kaya kailangan ipaliwanag nila usapin ng AKAP, usapin ng pork barrel, no? Usapin ng unprogrammed funds na I'm sure ay bahagi sila diyan. Usapin ng insertions, no? Kailangan magpaliwanag sila diyan. Hindi naman natin sinasabi, no, na sila ay tainted by corruption, although marami nagsasabi, no? Kaya Hindi tayo. kailangan nilang sagutin lahat 'yan. Pero sa ngayon, yung pinaka-immediate ay itong kanilang dilly-dallying, ito yung kanilang pag-foot dragging dito sa usapin ng Senate as a trial court. At yung kanilang mga paliwanag so far, no, ay style bulok. Yung kanilang paliwanag so far ay malapit-lapit na silang makondemn, no? Na meron silang hindi ginagampanan na constitutional mandate as a Senate, no? Kaya tingin ko sa mga susunod nating mga podcast, mga susunod nating episode ay babalik-balikan natin 'yan. Hindi natin sila patutulugin. Salamat candidate number 2 for elections 2028. Medyo advancing sagot. Mark, ganyan dapat ang sagot, Mark. Hindi yung baka medyo ganun. Parang Mark, nag-pusit moves ka eh. Medyo nag-pusit moves ka kanina. Salamat, Dr. Renaga. Magpahinga ka na. Pinapatawa tayo ni Mark. Ikaw naman, pinapatawa lang